Ate Miriam, Bro. any advice sa mga batang Christian na nag-start pa lang sa Christian journey nila? Ano pwede nilang... Para sa akin, unang-una, kailangan talagang mag-pray at magbasa ng Bible. Kasi kung nagsisimula ka pa lang, ibig sabihin, hindi mo pa masyadong kilala si Christ. True. Pero pag nagbasa ka ng Bible, yun yung paraan na gagamitin ni God para magpakilala siya sa'yo. Amen. Tapos pag mag-pray ka naman, ito naman yung paraan mo para makipag-ugnayan ka kay God, mag-communicate ka sa Kanya. So, with any kind of relationship, and I'm not even talking about religion, Yes. religion, what we have with God is a relationship. Importante, nagko-communicate tayo lagi sa Kanya, kasi dun mag-grow yung relationship natin. And the more we read the Bible, yun ang Kanyang love letter sa atin. Amen. E di, higit natin siya makikilala at lalong lalalim ang pagmamahal, ang tiwala, ang surrender natin sa Kanya. Bukod doon, kailangan meron din tayong mga godly mentors, the Bible group leaders who will walk with us in this journey. Kasi the Christian walk should not be a solitary walk. Kailangan mo people who will be there with you, who will walk with you, who will pull you up when you're down, who will pray with you, whom you will be accountable to. Kasi maaaring sabihin mo, oh, gusto kong magbago, kaya ko to, pero hindi. Maaring oo, malakas ang tiwala mo sa'yo, pero wala akong tiwala sa kalaban. Yes. Laging nandiyan ang temptation. In fact, pag feeling mo kaya mo, mas vulnerable ka sa pagkulog sa temptation. You're trusting yourself. Yeah, pride yun. Pride. Even that itself is kasalanan. So, kailangan mo ng mentor, Bible study group leader, who will walk with you, who will be accountable to you, who will rebuke you when you're wrong, who will encourage you when you're down. Amen. So, tatlo. Grabe. Prayer, Bible, Fellowship. and also fellowship with other believers, pang-apat. Kasi syempre, kung followers tayo ni Jesus at sabi niya, people will know that you are my disciples because of your love for one another. So, kailangan din natin mag-practice ng loving one another. And kung tayo lang, paano natin malalaman kung loving tayo? Mamahalin natin sarili natin, di ba? So, kailangan natin ng practice, makipag-ugnayan tayo with other believers. Kasi dun din natetest din yung minsan meron test ng character and lumalabas lang yan pag meron kang kaugnayan na ibang tao. So, in this journey with other believers, iron sharpens iron, dun napapractice yung pagmamahal natin sa Panginoon, at makikita yun sa pagmamahal natin sa isa't isa. Amen. Wisdom. Thank you po, Ate Miriam. God bless po.